So what's up mga kareplika, panibagong araw. So for today's video nga pala mga kareplika, ay gagawin natin ang first PA Division ng Philippine Navy. At sa paggawa nga pala ng mga replikang barko, tulad nitong Philippine Navy, so kailangan ay hindi pwede ditong tatamad-tamad ka. Kailangan din ay malawag yung kaisipan o imahinasyon. At ang konsepto nga pala sa paggawa ng mga barkong replika ay kailangan mabusisi ka, ay kailangan creative talaga yung isip mo. At dahil kung hindi mo gagawin yun, ay wala, masasayang yung oras mo. At dahil kung mahining patient mo dito, hindi ka pwede. Ibig sabihin, hindi ka talaga para dito. O kailangan mahaba yung pasensya mo kasi yan yung napili mong trabaho. Alam mo ba, kaming mga artist tulad namin sa paggawa ng mga ganitong trabaho, sobrang arte namin, kumbaga perfectionist kami, ika nga. At kumbaga kasi kapag nagkamali kami, hindi kami papayag na ganito na lang yun, ganyan na lang yun. So maglalaan talaga kami ng mahabang oras at panahon at makuha lang namin yung resulta na gusto namin. At alam nyo ba mga kareplika kung kailan at saan ako nagsimula? So eto, at tayo ay nagsimula nung March kasi patapos na nga yung klase namin. Ako ay first year college pa lang sa Southern City Colleges ng Zamboanga City. At kung sasabihin ko nga pala sa inyo kung anong kurso na kinuha ko, ay magtataka kayo dahil malayong malayo sa ginagawa kong trabaho. Ayun na nga ay dahil kumuha nga tayo ng BS Criminology. Ay alam nyo naman yung pagiging criminology ay malayo sa paggagawa ng mga barko. At alam nyo ba ay hindi ko talaga pangarap maging criminology or maging police balang araw. Dahil pangarap ko talaga ay maging architect or isang naval architect. At sa matagal ng panahon na nga pala talagang gusto ko maging naval architect. Kaso hindi ko makukuha or hindi ko magawa. Dahil kinukuha ko nga pala yung scholarship. Kaya no choice ako. At ayun, kumuha na lang ako ng BS Criminology. Kahit hindi ko gusto. At dahil sa no choice na ako, wala na akong magagawa kasi andun na yun, nakapag-enroll na ako at nakakuha na rin ako ng mga subject na kakailanganin kong pasukin araw-araw. At hindi lang yun, napaka-struggle noon. At sa panahon na yun ay papasok na yung COVID-19 dito sa Zamboanga City. Sobrang hirap nun. Yun na nga, one day, isang araw. At yun na nga, ay may lumapit sa akin na junior high school dun sa school namin sa South. Sa ex-girlfriend ko nga pala yung ate niya noon. Dahil sa panahon na yun ay kapos tayo, ay nag-offer yung bata na, "Kuya, pwede mo ba akong gawa ng barko or ng cardboard na barko?" Eh kung alam nyo naman sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo naman kapag ganun, eh madiscard tayo. At yun na nga, at bago mag-quarantine, yun nga, ay nagsimula na tayo. At pagka-uwi ko nga pala, agad kong sinimulan. Kumuha nga pala ako ng mga materials na kakailanganin ko. At buti na nga lang, ay may print kami sa bahay. At buti na nga lang ay mabilis kumala yung aking utak. Nagsimula na nga pala ako mag-print. Dahil sa pag-print nga pala ay nagawa ko yung mga plankings na kahoy, kunwari design sa barko. Alam nyo ba yun? Sa mga galleon ship, kailangan planks yung ginagamit o wooden planks dahil wala pa namang metal na barko noon. At dahil nga ay galleon ship yung papagawa sa atin, ayun yung gagawin natin. At doon nga ay nagsimula na tayo magmekos-mekos ng mga gamit at mga materialis na kakailangan natin. At yun na nga, shortcut na tayo at natapos ko na nga pala yung galleon ship. Ito nga pala, ipapakita ko sa inyo. Ito nga pala yung pinakauna-unang ginawa kong replica. At yun na nga mga replica, ay bumalik tayo sa 2019 March yun. Hindi ko na maalala yung petsa. So ito yun. So ito nga yung nakita kong muna lumang picture na ginawa natin noong 2019 March. So ito nga pala yung paggawa ko ng mga replica. Ay gumamit nga pala ako dito ng mga chipboard na materials. Yan nga pala yung 3mm yung size. At dito yung makikita nyo ay gumamit tayo ng tissue at ng mga paper glue. Sa panahon na nga pala ito ay hindi pa uso yung mga glue na ginagamit ngayon. Tulad sa mga TikTok na nabibili natin. Or tulad ng mga ginagamit ko ngayon. At kung mapapansin nyo ay nagdidikit na ako ng parang kahoy. Hindi po kahoy yan. Yan po isang paper lang or dinikit ko lang gamit yung mga print na nakuha natin sa Google, yung mga wooden planks. At dito naman ay gumamit tayo ng mga random sticks na pwede natin gamitin sa pang DIY. Ito yun. At yung mga malilit na tali nga pala ang tawag dito ay coral. At syempre yung legendary katol. At doon nga nagsimula yung ating journey mga replika. Paggawa ng mga replikang model na barko. At nung ihahatid ko na nga pala sana yung barko doon sa school namin, ito yung nangyari. At habang naipid nga pala ako sa traffic light dito sa May Santa Cruzan, so ito yung nangyari. So nakita nga pala ako ng isang professor sa isang naval architect o isang naval subject dito sa may trade na school. Nagulat din nga pala ako nung tinawagan niya ako. Ang sabi niya, "Noy, excuse me, ikaw po ba yung gumawa sa barkong yan?" Ay ang akala niya nga pala noon ay isa akong MARE o Marine Engineering student. Kasi nga naman, kalbo ako at naka-white t-shirt pa at nakatakid noong first year pa ako. At ayun, laking gulat niya nga pala ay nung sinabi ko na,
hindi po ako Mari sir. Isa po akong criminology student dito sa may Southern City Colleges. At hindi niya talaga ako pinapaniwalaan. Sabi niya sa akin, so eto na, kunin mo yung number ko o kunin ko din yung number mo kasi mamaya tatawagan kita. At medyo natakot ako, baka isusumbong ako. At so yun mga kareplika, sa part 2, magkukwento ulit tayo. So yun na mga kareplika. At sana ay nagustuhan niyo yung aking mga videos. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. At see you sa mga susunod na content natin mga kareplika. Yun lang. Maraming salamat. Paalam.